Iba't iba ang dahilan ng ating celebrity castaway sa pagsali sa Survivor Philippines. Pero ano nga ba ang nag-udyok kina Princess, Doc Ferds, Micah, Bowie at Karen na magutom at maghirap sa isla? Mula sa Tribal Council, alamin naman natin kung ano na nga ba ang kinahinatnan ng alitan ni Doc Ferds at Bowie sa isla. Kamustahin din natin kung ano nga ba ang naging epekto ng pagsali nila sa Survivor. Nakabuti ba ito o nakasama? Celebrities, sanay sa kamera at marangyang pamumuhay, marunong umarte at iniidolo ng marami. Pero sa isla, hindi pwede mag-cut, walang take two at hindi scripted. Lahat totoo. Si Princess Snell, nakilala bilang Avenger sa Starstruck Season 5. Pero dito sa Survivor, siya'y nakilala bilang ang pasaway ng isla. Minsan, pasaway ako. Pero ganoon talaga eh. Princess nga eh. Actually, hindi ako pinanganak na mayaman. Pero pinanganak ako na lahat binibigay sa akin. Lahat, kung may kailangan ako, bibigay ng magulang ko hanggat sa kaya nilang bibigay sa akin. Yun. Umani ng iba't ibang batikos mula sa Survivor fans nang mag-quit si Princess. Tinawag siyang mahina at quitter. Okay lang. Totoo naman eh. I mean, hindi naman ako against doon. Yun yung opinion nila. Happy ako para sa kanila. Hindi man daw nagtagal si Princess sa isla. Nagpapasalamat pa rin siya dahil mas napansin at mas nakilala siya. Well, sa akin naman ngayon, may mga guesting naman akong ginagawa. May offer sa akin abroad na magtrabaho doon, bilang artista din. So, happy naman ako doon. Ang boss ng isla, si Doc Ferds Resio. Matipuno, malakas, at maraming alam pagdating sa survival sa kagubatan. Lingid sa kanyang kaalaman, ito ang magiging mitsa ng pag-iiringan nila ng unang mayor at leader ng tribong Magan na si Buhawi. They needed to stand up and take the lead. Siguro doon talaga na parang kaproblema si Buhawi sa akin. Hindi ko siya masasabing the boss eh, kasi pwede mo siyang lokohin, pwede mo siyang pakainin sa tabi-tabi, or kapag may sinabi siya, tapos kinontra mo, okay lang naman sa kanya, kasi alam mo yun, we work as a team, hindi naman siya yung tipong i-insist niya yung gusto niya, hindi siya ganun. Yan. Sa ngayon, balik pagsiserbisyo publiko bilang host ng Born to be Wild si Doc Ferds. And now we're building a school. We have a project sa Born to be Wild. We're building an eco-friendly library for the children of San Pablo, Laguna. So, yun yung pinagkakaabalahan natin. Si Micah, nakilala bilang extra sa comedy sitcom na Bubble Gang. Kadalasang inaapi at kinukutsa sa TV dahil sa kanyang kulay. Pero pagdating sa isla, ang dakilang extra biglang bumida. Ang ate ni Micah na si Lolit, awang-awa daw sa kapatid niya nang mapanood na nahihirapan ito. Malakas ang loob ni Micah pero mahina yung katawan niya. Ang tawag na sa akin ngayon is Survivor. Parang dumami din yung mga guests ko. Yun yung naitulong, malaking naitulong sa akin ng Survivor. Si Buhawi Meneses, sikat bilang bahista ng bandang parokya ni Edgar. Sa isla, parang buhawing inilampaso niya ang ibang castaways sa unang reward challenge na 4 na elemento. Dahil dito, kinilala siya bilang tribe leader. Try to play myself down, parang what do you call this, lay low ko, mas natawag dito, low profile. Tinawag na duwag si Bowie sa internet ng Survivor fans. Wala raw pinagsisisihan si Bowie. Nagpapasalamat pa nga raw siya. Masyadong iniisip yung mga ibang tao before I think of myself. So parang thinking of yourself will help you take care of the others. So parang minsan kailangan ko rin isipin yung sarili ko. So yun parang yung biggest thing that I learned here. Nowadays, I'm still busy with Parokya ni Edgar. We've released our 9th or 10th album and hoping to promote it well. And I have my other band, Franco. At sina Doc Ferds at Bowie,
May alitan pa nga ba? Na-overcome na namin yun. Sabi ko, Buhawi, bro, hindi naman tayo showbiz pareho eh. So, tapusin na natin to. Everyone knows that that's just part of the game and tapos na yung game. So, let's just move on. Naaliw ang fans kay Karen De Los Reyes dahil sa kanyang mga kakaibang hirit. Reklamo ng reklamo. Batugan. Hindi ka ba naman batugan? De pare, solid to, solid. Rock and roll! Gaano ka kagamol? Oh God naman. Gaano ka kaburara? Gaano ka kagamol? Sa lahat ng quotes na pinasikat ni Karen, ang salitang gamol ang naging paborito ng marami. Ang talagang puntong, eksaktong, sharp meaning nun would be ay anumang bagay na nasa maduming eksaktong kalagayan. Busy naman ngayon si Karen sa isa pa niyang hilig, ang photography. Kapag hindi ako nag-artista, what I do is photography and I also do events. Kailan lang ay napabalitang dinedate ni Karen ang King of Philippine Rock and Roll na si Pepe Smith? Itinanggi naman ito ni Karen. Wala talaga! Ano ba kayo? God! Karen, Pepe, grabe. Wild and out, man. Like, wild and out. So akala ko talaga, yung term pa niya is parang nabighani or something. I'm like, huwag naman ganun yung term ang ibigay mo o sabihin mo. Akala ko, baka natutuwa ka lang sa akin. Wow! Sabi nga nila, kape, Karen Pepe. Gusto niyo ng kape para manginig naman kayo? At ang top 6 sa ating most unforgettable moment sa isla, ang reward challenge na performance level. Ay, yung birthday ni Solen eh. Kaya sinabi namin na gagalingan namin kahit na anong mangyari para lang mapanalo namin to. Para yung mga rewards na makukuha namin, magamit namin sa birthday ni Solen. Dito na sukat ang pagiging malikhain ng ating castaways. Pasok naman sa top 5 ang pag-pass ni John kay Michelle ng kanyang immunity bracelet sa unang tribal council bilang tribong galon. Okay. Thank you. And she was with John, so everyone said also Michelle in the game. But they make something beautiful there. They proved like it's not about the money, it's not about the game, but first of all, they need to think about their love together, so they show good heart. I wanna go. Up next, ang sinasabing gamol, ang pilyong amboy, ang bibong bunso, ang dancing warrior, at ang siga ng isla.